Naisip nyo ba kung paano yung gulo sa ibang bansa ramdam na ramdam pala ng isang tricycle driver dito sa Maynila? At paano kung sabihin ko sa inyong kumilos ang gobyerno ng napakabilis para rito? Tara, himayin natin yan. Ang ganda ng pagkakasabi nito, no? Kasi hindi to basta numero lang sa balita o abstract na economic problem. Ito yung totoong buhay, ito yung araw-araw na realidad na hinaharap ng mga tao natin sa kalsada. At hindi lang iisang tao ang pinag-uusapan natin dito. 139 na yubo, ganyan karami ang tinatayang bilang ng mga tricycle drivers sa Metro Manila pa lang yan ha. Imagine ninyo, bawat isa sa kanila dama ang bawat sintimong itinaas ng presyo ng gas. So, paano nga ba yung isang global event nagiging personal na krisis para sa napakaraming pamilya, lalo na dito sa puso ng ating bansa, sa ating kapital? Simple lang yung math dito pero masakit. Para siyang domino effect. Kada pisong itataas ng gasolina, parang pisong bawas din yan sa pang-ulam. Tapos, kung itataas naman nila yung pamasahe, mas kakaunti yung sasakay. So saan ka lulugar? Sa huli, palaging yung driver yung naiipit. Ngayon, yan yung problema. Ano naman yung naging tugon? Dito na pumapasok yung 5,000 pesong tulong. Ito yung solusyon na inilatag ng gobyerno para kahit paano gumaan yung pasanin nila. 5,000 piso. Yan mismo ang halaga. Isang bagsakang cash assistance yan, diretso galing sa national government para sa mga apektadong tuper. Pero teka, paano to naging posible? Saan galing yung legal na basehan? Dito nagiging interesting. Ginamit nila yung programang AICS. Sa ilalim nito, ang mga chuper ay kinilala bilang mga individual na nasa krisis. At dahil dyan, naging kwalipikado sila para sa tulong. At yung pondo, hindi yan biro. Sa 60 bilyong pisong budget ng AICS para sa taong ito, kalahati, 30 bilyon agad na itinalaga para partikular na tugunan itong krisis sa gasolina. Kalahati yun ha? Okay, baka iniisip nyo, sa dami-dami ng PUV drivers, bakit mga tricycle driver ang nauna sa pila? Valid na tanong yan. Well, ang sagot pala ay napaka-practical. Logistics, yung mga listahan kasi ng tricycle drivers, hawak na ng mga LGU. Kumbaga, validated na at ready to go. Samantalang yung sa jeep, bus at iba pa, nasa LTFRB, so national level yan. Mas kailangan ng coordination. Inuna na lang nila kung ano yung pinakamabilis at pinakamadaling i-execute. Sige, alam na nating may pera at sino ang uunahin. Paano naman yung mismong pamimigay? Dito na papasok yung tinawag nilang pay-and-go plan. Ang pinaka-importante dito, tinanggal nila yung pinakamalaking nagpapabagal sa proseso, yung one-on-one interview sa social worker. Dito, tiwala na lang sa listahan ng LGU. Ang goal, bilis, makuha dapat agad ng super yung cash. At heto kung gaano kadali, parang 1, 2, 3, 4 lang. Una, antayin mo yung abiso mula sa LGU. Pangalawa, pumunta ka sa itinaktang payout site. Pangatlo, ipakita mo lang yung lisensya mo. At pangapat, boom, kuha mo na yung pera. Ganun lang kasimple. Para mas malinaw ha, ito lang ang kailangan dalhin, yung original mong lisensya at isang photocopy. Yun lang. Walang barangay certificate, walang proof of income, basta't nasa listahan ka at dala mo ang lisensya mo, tapos ang usapan, may ayuda ka. Okay, so let's zoom out a bit. Kasi ang kwento dito, hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa bilis ng pagpapatupad at kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga susunod na hakbang. At dito, mapapawaw ka talaga. Tingnan nyo to. March 11, nag-meeting pa lang sila. Pagdating ng March 17, 6 na araw lang ang lumipas, nagsimula na yung pamimigay. 6 na araw mula desisyon hanggang sa pera na nasa kamay ng tao. Sa gobyerno, alam nating napakabilis niyan. At para lang malinaw sa lahat, ilang quick points. Una, iba itong tulong ng DSWD sa fuel subsidy ng DOTR. Magkaiba yan. Pangalawa, sa ngayon, one-time payment ito pero may posibilidad ng second round. At pangatlo, sa mga super ng jeep at bus, huwag mag-alala, kayo na raw ang susunod. So ano ba yung nag-trigger sa ganitong kabilis na aksyon? Itong quote mula kay Secretary Lopez ang nagsasabi ng lahat. Pag ganyan kalinaw yung utos galing sa taas, lahat talaga ng ahensya kikilos ng mabilis at sabay-sabay. Pero syempre, let's be realistic, hindi nito masosolve ang buong problema. Isa itong stopgap measure, kumbaga first aid lang,
Pambili ng kaunting oras, pambawas ng stress, at higit sa lahat, isang senyales para sa mga tutor natin na hindi sila nakakalimutan. At dito tayo magtatapos sa isang malaking tanong. 6 na araw mula sa polisya hanggang sa payout? Kung nagawa ito ngayon para sa sektor ng transportasyon, posible kayang ito na ang maging bagong blueprint? Pwede kayang maging ganito kabilis ang pagtugon sa iba pang krisis? Yan ang isang magandang pag-isipan.